Morning, my dear brothers and sisters. When the Lord is confronted with misery, just like what we heard in the gospel, a man who is deaf and mute, what was his initial reaction? Or what was the things that he did, the gestures? Well, according to the gospel, he looked up to heaven and groaned. Tumingala siya sa langit at napabuntong hininga. Tumingala sa langit. Kailan tayo tumitingala sa langit? At anong ibig sabihin kapag tayo tumitingala sa langit? Tayo'y nagdarasal. Tayo'y nagdarasal. Sa harap ng isang pangangailangan, si Jesus ay tumawag sa Diyos. Si Jesus ay nagdasal. My dear brothers and sisters, when we are confronted with similar miseries, we pray. And when people request us to pray for them, we should. Because prayer can do wonders. Meron kasi mga ibang taong hindi na naniniwala sa panalangin. Siguro, hindi maganda ang karanasan. Nagdadasal pero hindi na pagbibigyan. Pero may bisa ang panalangin. Kaya lang, kumisan, ang tugon ng Diyos ay sa paraang hindi natin inaasahan. But always, God answers our prayers. Always, God listens to our prayers. And so let us pray. We pray not only for our own needs, we pray especially for the needs of others. Yun ang ginawa ni Jesus. Siya'y tumingala sa langit. Ang ikalawang ginawa niya ay napabuntong hininga siya. Yung sinasabi ng mga scholar na yung Greek word na ginamit ay parang yung kanyang naramdaman ay bumaligtad ang kanyang sikmura. Kailan ba bumabaligtad ang sikmura natin? Yung hindi natin matagalan yung ating nakikita, hindi ba? Bumaligtad ang sikmura ko, hindi ko matiis yung amoy, no? Hindi ko matiis yung aking nakita. Saan nagmula yun? Yung buntong hininga ni Jesus sa kanyang nakita. Naawa siya sa taong pipi at bingi. Compassion. I hope we do not lose that compassion. Because sometimes we can become insensitive already, no, to the misery around us. Yung bang kayo siguro kahit natatandaan niyo yung Smoky Mountain, ano? Okay, so baka yung iba sa inyo madalas dumadaan doon. Imagine kapag noong meron pang Smoky Mountain, yung dumadaan, no, nagtatakip ng ilong sapagkat hindi natin matiis yung amoy. Imagine kung yung taong nakatira doon, no? Doon nakatira. Doon kumukuha ng hanap buhay. Mas lalo. Pero baka nasanay na rin ang kanilang ilong sa amoy. There is always that danger to be desensitized. No? To be desensitized. Yung nasanay na sa amoy. Nasanay na sa misery. Nasanay na sa mga kahirapan. Kaya wala na tayong nararamdaman
we have lost our compassion. Jesus was compassionate to the man. So ipinagdasal niya, nagdasal siya, at siya'y nahabag. Pero hindi doon natapos. Pinagaling niya yung pipi at bingi na tao. There's also the danger for us to limit our work with prayer and compassion. Ay, nakakaawa naman. Yan, naawa tayo, nakita natin, naawa tayo, ipinagdasal natin. Pero, dumukot ba tayo sa ating bulsa? At may iniabot para tumulong. I am not saying na lahat ng pulubing nakikita ninyo sa daan ay tulungan nyo. No? Kung merong pantulong, no? Pero iba natatakot tumulong kasi baka ang feeling nila sindikato o gagamitin sa ibang bagay, pambibili ng huhut-hutin. But in another way, when we see a person in need, what do we do? Do we only pray? Or do we only feel compassion? Or we do something to alleviate the poverty? Mga minamahal kong kapatid, tularan natin si Jesus sa kanyang ipinakita sa Ebanghelyo. Ipinagdasal niya, nahabag siya, at pinagaling niya. Amen.